Good morning everyone, welcome back ulit sa ating channel, no? So pang morning tayo ngayon. Ito, sarap ng araw. Walking papuntang train station. Tara, kwentuhan tayo. Okay, pag-usapan naman natin ngayon, paano ko ba pinanlalabanan yung katamaran bilang isang pasyenteng may hypothyroidism. Okay, ito base ito sa aking experience, base rin sa aking doktor, no? Tinulungan niya ako kung paano panlalabanan. Okay, number one na kailangan natin dito kasi madalas tinatamad tayong mag-walking, mag-exercise, 'di ba? Number one, motivation. Ano ba yung motivation mo? Of course, ang number one motivation ko, gusto ko healthy ako. Kasi may pamilya na ako. Yun yung gusto ko talaga. Healthy ako. So ano bang ginagawa ko? Una, kailangan ko talagang mag-alarm 6 AM or 6:30. A-alarm ako. Then I will do my morning routine, stretching, di ba, yung levothyroxine, iti-take ko yun. Sunod, nagagawin naman natin after ko mag-take ng levothyroxine, syempre huwag tayong makakalimot sa Diyos. Pasalamat tayo sa panibagong araw, may pinagdadaanan man o wala, no? Kailangan natin yun. Ako, pasensya na, yun yung paniniwala ko, no? Pangatlo, kailangan kong kumita ng pera. Hindi ako dapat tamarin, okay? Kasi may pamilya akong binubuhay, may maliit akong anak. So, kailangan ko yun. Kailangan healthy ka, connected sa number one, di ba? Healthy ka para magampanan mo kung ano yung trabaho mo, 'di ba? Kahit anong klase trabaho 'yan. Ang importante, healthy tayo. Kailangan natin maging malakas. Pang-apat, okay, Pilipino tayo, syempre. May mga pagkakataon na may humihingi sa atin ng tulong, mapakamag-anak, kaibigan. Minsan hindi talaga natin na hihindian yung mga 'yan, no? So, isa rin sila sa mga motivation ko sa buhay. Kahit papano, hindi naman lahat kailangan mong ibigay, makatulong tayo, 'di ba? Malakas ka, may blessing tayo mula kay Lord, 'di ba? Thankful ako doon. So ibig ko sabihin, pag may humingi ng tulong, capable tayong tumulong, no? Yan yung isa sa mga motivation ko na kahit papano man lang, no, makabigay tayo kahit simpleng GCash, diba? O kaya simpleng kung ano man dapat, kung ano man yung kailangan nilang tulong, hindi mo man maibigay. For example, ang hinihingi nila 100%, pabigyan mo man lang ng 10 to 20%, nakatulong tayo. Panglima, syempre marami rin akong gusto sa buhay, kaya ko pinanlima to, no? For example, gusto kong makatapos ng aking PhD o ng doctorate degree, no? So kailangan kong paghandaan yun or yung pag-ipunan kasi hindi yun biro, no? So hindi ako dapat tatamad-tamad, hindi ka din dapat magpabaya sa sarili mo, lalo na kung ang goal mo matapos yung doctoral mo, no? So ganon, hindi siya po pwedeng bahala na, tamad ako, bukas na lang ako mag-exercise. So hindi po pwede yun. Kailangan healthy ka, di ba? Kailangan ganun, papacheck up ka, no? So yun yung mga motivation ko sa buhay. Ito yung pinakang last ko naman na bakit ko kailangan panlabanan din tong sakit na to, or bakit kailangan nating maging masipag, no? Gusto ko rin namang iparating sa inyo, kagaya ng mga ibang viewers na meron ding problem sa thyroid. Salamat din talaga sa panonood nyo, no? Kasi na ibabahagi natin itong mga ganitong karanasan, hindi lang sa iisang tao, hindi lang sa 10 tao, kahit papano Luzon, Visayas and Mindanao or yung ibang mga OFW nakakapanood ng video natin, no? Natutulungan natin sila, nabibigyan natin sila ng mga tawag dito idea kung paano nila panlalabanan, no, yung ganitong kondisyon, no? Hindi man tayo doktor, hindi tayo espesyalista, no? Pero kahit papano, kahit konting kaalaman na ibabahagi natin. Okay?
So, umpisahan natin ang umaga natin ng isang masarap na kape. At saka, ano bang paborito mong partner ng kape? O ako kasi decaf na lang, and minsan bihira na rin akong mag-take noon ng kape, no? Pero minsan meron pa rin decaf with croissant. Okay na ako doon. Tapos may egg. Tapos fruits. Depende, no? Umpisa natin ang morning natin ng magandang routine. Manalangin tayo. Huwag tayong makakalimot sa may kapal. Alam naman natin hindi niya tayo pababayaan, hindi man natin sabihin, pero alam ng Panginoon kung ano yung nararapat sa atin. Okay? So hanggang sa muli, maraming salamat sa panonood. Mabuhay po tayong lahat at God bless everyone. Thank you.